So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo itong pinost ng PCIJ. So, itong PCIJ mga kababayan, isa itong malupit na investigative journalism. So, meron silang binabanggit dito ng mga pangalan ng mga legislator, mga mababatas po natin, na meron pong koneksyon dyan po sa mga kontraktor at dito po sa mga maanumalyang flood control project. Ang malupit kasi dito mga ka-Streetwise, no, pinangalanan talaga nila at kung ano ba yung koneksyon ng mga tao po na to. So merong congressman, merong senador, di ba? So nakakapagtaka lang mga kababayan, no, bakit wala si Toby Chanko. Mamaya pag-usapan natin si Toby Chanko, no. So ngayon ito, no, ito galing itong Facebook. So ito yun, PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, no. So sabi dito, no, 5 reveals from the flood control data. From July 2022 to May 2025, the first 3 years under Marcos Jr., the government funded 9,855 flood control projects worth over 545 billion. Yan na. So, ang ginastos pala ng gobyerno, no, sa loob ng 3 taon sa flood control project, 545 billion. So, malaking pera po talaga yon, di ba? Mga ilang truck ng Prozac kaya ang mabibili nun para kay Sara Duterte. So, wait. So, sabi dito, no? Okay, our analysis reveals flood control project found extravagant lifestyles. It pays to the House of Appropriation Committee chair. Talaga? Many lawmakers own or are linked to contract firms, but contractors can get good contracts. Flood-prone areas in Mindanao get the least. Okay. So, sa Tagalog, di ba, yung flood control project ay nakakapagbigay nga po ng extravagant na lifestyle. Hindi lang po sa contractor, pati rin po sa pamilya nito, sa district engineer, pati rin po sa mga legislator po na sangkot. Oh. It pays to be the House of Appropriation Committee chair. So, sino ba si Saldi? Saldi ko yun, di ba? Nung nakaraan si Saldi ko, di ba? So, many lawmakers own or link to the contract firms. So, ito yung fokusan natin. Many lawmakers own or are linked to contracting firms. Kasi mga kababayan to, ito binanggit nila to dito eh. Ngayon na, so sa number 3, Congress is investigating flood control contracts, but many lawmakers own or are linked to contracting firms or have been accused of getting kickbacks from them. So ito yung problema mga kababayan. Ako po naniniwala po talaga ako na kailangan po talaga ng ipatupad itong plano nga po ni PBBM na independent body. Kasi napaka-bullshit para sa akin no, na iimbestigahan nila yung flood control project, may mga membro po sila na nadadawit po yung pangalan dito. So, pinangalanan dito ng ano yan, ng PCIJ. So, ito both the Senate and House of Representatives have launched investigation into anomalous flood control project. The Senate Blue Ribbon Committee, so blah blah blah. So, ito napunta na po natin. Ito pinangalanan pala nila. Oh. So, unang-una pala si Chis Escudero. Oh, lawmaker. Ito, kita nyo ba? Basta lakihan natin para makita nyo. Yan. Ayun, di ba? Lawmaker, Chis Escudero, Senator, di ba? Centerways Construction and Development Corporation. The firm owner, Lawrence Lubiano, was one of Escudero's top donors in his 2022 na senatorial campaign. Di ba? So, bukod nga po dyan, meron pa dito sino pa ba? Joel Villanueva. O yung San Jose Builders Corporation. Mga kababayan, no? Dapat dito po nagsisimulang mag-imbestiga si Marcoleta. Kasi po tandaan po natin na hindi po mapopondohan at hindi po makakapagnakaw yung mga contractor na yan kung wala po nilalabas na pondo galing po sa legislation. Oh, ito pa yan, no? So, Joel Villanueva, marami ito mga kababayan, no? Christopher Bongo, Senator, si LTG. Si LTG is owned by Ghost father, while Alfredo is owned by his half-brother. Malamang alam nyo na yan. So, dito ako nagulat mga ka-Streetwise, no? Kasi marami pa pala to, no? So, ito na nga si Elizalde ko,
no, nung SunWest, 'di ba? So, siya yung nagtayo ng SunWest eh, 'di ba? Tapos itong si Edwin Guardiola, CWS Party List. So yung contractor nito, yung Newington Builders. At ang malupit dito, no, is related to some of the shareholders of this contractor. So related siya, no, kasi kapilido niya eh. O kapilido niya, kamag-anak din. Oh. Tapos ito, mga hindi niyo makilala itong mga to, no? Pero yung punta natin yung mga yung kakilala ninyo. Marami to eh. Ito malupit, Jolo Revilla. Jolo Revilla, congressman pala yun, no? First District ng Bacoor. O yung Graia Construction Corporation. Oh, itong Graia Construction Corporation, mga kababayan, nandyan yan sa Revilla's Business Club. Nandyan yan eh. Oh, Graia top shareholder Rebecca Bautista Ocampo is his aunt, half sister ni Bong. O yung may-ari po ng Graia Construction Corporation, si Rebecca Bautista. No, alam ko half sister ni Bong 'yan eh. O tama nga, half sister nga ni Bong Revilla. Kasi nga po dito si Lani Mercado nandito rin, no? Lani Mercado Revilla. O second district naman ito. O yun din, Graia shareholder Rebecca Bautista, sister-in-law, pati yung Brian Revilla. 3 Revilla po yung congressman ngayon, ha? Tandaan nyo, 3 Revilla yan. So si Brian, yung Agimat Party List, si Jolo, taka si Lani. Oh. Sino pa ba nandito? O si Rog Gutierrez pala nandito rin. Si Rog Van Rider Party List. Oh. His father and brother are shareholders of the company. So, yung Alro Construction and Development Corporation. So, ngayon mga kababayan, actually, hindi naman natin sinasabi na porket na meron silang ties dito nga po sa mga construction company po na to, hindi naman po ibig sabihin nun na kinurakot na. Pero syempre, ang point natin dito, kung meron talagang kung meron talagang conflict ito, especially kay Cheese, especially po sa mga senador, dapat din po magsimula po yung investigasyon. Di ba? And actually, ginawa pa nga dito ng PCIJ, inayos pa nga nila to, yan yung pa nga, marami pala yan, okay. Marami pala yan. Okay. So ngayon, sabi ko nga kanina, nagtataka ako kung bakit wala dito si Toby Chanko, di ba? Kasi po ito may nagpasa lang sa akin nito. At kumakalat to online, no. So yung anak ni Toby Chanko, nepo babies din daw. Toby Chanko, mga sasakyan galing sa Coracourt, the former mayor and now Congressman Toby Chanko. So umiinit ng kontrobersiya sa pamilya Chanko matapos iugnay ang mga sasakyan ni Tommy Chanko, yung anak ni Toby na sa nakaw na pera ni former mayor and now Congressman Toby Chanko. So may mga luxury cars din pala itong anak nga po ni Toby Chanko, no? Sabi dito So ngayon mga kababayan, no, ito yung pinakamalupit dito. Ito kumakalat to online eh. So of the 155 projects, 87 projects, 4.19 billion are flood related. This means most of Navotas budget is locked into flood control. So yung infrastructure po dyan sa Navotas, puro karamihan po talaga yan flood control. Lagpas kalahati, no? So, ang nakakapagtaka dito mga kababayan, no? Diyan po sa 155 projects nga po na yan, ang nakakapagtaka dito, bakit po yung nakalagay nga dito sa isumbong sa Pangulo website? Sana ba yun? Pakita ko lang sa inyo, Bakit nasa lang to? Nasa 80 lang din ata, no? Binilang ko to kanina eh. Mga 60? 60 lang ata to, mga 60. Sa 155 po na proyekto po dyan sa Navotas, yung nakalagay lang po dito, mga 60 lang ata, no? Mga 60 lang. Binilang ko kanina yan. So, bakit wala dito yung iba? So, ano ba yun? Ghost project ba yun? Ghost project ba yan? At saka mga ka-streetwise, no? Diyan po sa mga pinagawa nga po ni Toby Chanko sa Navotas, pinangalanan
ni PBBM, nasangkot nga po dito sa flood control scandal. So, saan na ba yun? Saan ba yung pinasa sa akin? Ito. Yan. So, yung top notch. Oo, yung top notch. A small group of contractor are taking on the most projects including top notch. So, 71 builders at saka earthwork builders. Tama ba? Yung top notch ba kasama? Tinan ko nga ako kasama. Oo nga, na-check ko nga. Oo nga, kasama nga. Top notch nga. Kasama nga yung top notch sa ano. Sa pinangalanan ni PBBM, di ba? Top 6 pala siya. Top notch. So, tingnan natin dito ako may top notch ba dito Dito sa mismong website ng isumbong sa Pangulo. Ito may St. Timothy pa nga Ayan Puta oy. Yan may St. Timothy Ito yung tanong dito. Di ba? Bakit hindi inimbestigahan yung Nabotas? May St. Timothy pala dito ang tanong dito, kamusta na yung St. Timothy na yan? Kamusta na yung ano na yan? Di pa rin natatapos yan Ano ba yun? St. Timothy, IM Construction, Earthwork. Top notch Top notch, nandito nga. Di ba? Ano pa ba yung mga... Check ko nga dito kung ano pa yung mga... Iba pa. QM, may QM ba dito? Legacy. Madami kasi ito P7. Yung top notch may top notch nga Puro top notch nga to So ano bang gusto kong sabihin dito mga kababayan? Ito So merong top notch at saka merong St. Timothy. So kayo ba naniniwala ba kayo kung nagnakaw man itong mga contractor na to sa flood control project, kung nagnakaw sila sa ibang lugar, yung Nabotas ba exempted? At ang pinakamalaking tanong dito mga kababayan, bakit hanggang ngayon baha pa rin po dyan sa Nabotas? Di ba? After all, na ilan yon? 150 po na flood control project from 2022. Sa 3 taon. Di ba? Bakit hanggang ngayon binabaha pa rin po dyan? Ayun ang problema dyan kay Toby Chanko, puro daldal, sarili niyang distrito, hindi niya maayos. Hindi niya maayos. Okay tayo, so kayo ba naniniwala ba kayo dito, Kasi actually may mga kumakalat po na picture ngayon na itong anak nga po ni Toby Chanko, na si Tommy, nepo baby din pala, nepo baby. Oo. So kayo mga babae, ano masabi nyo nga po dito sa mga contractor na pinangalanan po ng PCIJ? So kayo ba naniniwala ba kayo na dapat bang kasama dito si Toby Chanko? Kasi tandaan natin, the more na nagdadaldal sa wala sa lugar, malaki po yung chance na nakasabot po yan. Diba? So yun, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung mga labisan, pa-share na po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and babush.